What is the meaning of this one? What's number 2? I don't know. You don't know? What is this? What is this? Diesel number 2. So it's the second hose for the diesel. Ha? Diesel number 2 ha? Second hose ha? Ha? Yawa. Good morning internet, good morning viewers. Kanya-kanyang pulasan ng mga driver ngayon. Alas 5 na, mag-alas 6 na ng umaga. Sibat na sila oh.
shortcut agad si kuya, oh. Galing, ah. Okay. Nagta-traffic sila from the right lane, nagme-merge sila papuntang Minneapolis, because this lane is papuntang St. Paul. Banggain mo. Oh, grabe mga taong dumen. Kaya dapat may mga kamera kayo sa likod, eh, na inyong sasakyan. Be in either of the two right lanes, then take the exit to I-35E. Meron kayong front and rear back camera para kitang-kita yung pag rear end sa inyo. Huwag lang yung front camera ilagay nyo sa yung mga private na sasakyan. Ayun nga, yung papasok ng Minneapolis ang traffic. Yes sir, anong meron at stagnant sila. Oh la. Okay, 6 kilometer 92 exit 92 Minnesota 77. In 300 meters, arrive at coordinates on the left. Really? Continue on the current road. Lala, Minnesota, Minneapolis. Alam nyo ba mga Chay? Ang Minneapolis ay napakaraming Somalia. Yes, magulo ngayon dito sa Minneapolis. Nung una kay Floyd, yung namatay na black guy, pinapakan ng ulo, di ba? Ayan, may gulo na naman ito. May ano na naman sila, yung fraud na billion-billion. Billion-billion na pera ang sinusuporta ng US federal government para sa daycare center na itinayo ng mga Somalian people, Somali people, na wala namang mga batang pumapasok sa daycare. So every year meron silang budget from the federal, from the government, na para dun sa tinayo nilang may building, eh, pero walang mga bata, walang mga yung ano ba, yung i-daycare ng mga anak, wala. So nangyari fraud. Dami dito. Ito yung ano, ito yung tinatawag dito na lungga ng mga Somali. Minnesota, Minneapolis.
state trooper dito sa North Dakota. Meron silang mga surprise inspection along ng interstate. Walang timbangan. Ang timbangan dito kasi doon na malapit sa border. Pero dito sa highway, meron pa silang, I think, 2 pa yata na pull out area para sa inspection. Gusto ko lamang sa buhay ay yakapin mo. Turn left at the stop sign. I know. Alas 2 ng hapon, mga chuy. Turn left on 116th Avenue Northeast. Gusto ko lamang sa buhay ay yakapin. Turn left on 160th Avenue Northeast. Arriving at Love Straighten on the right. I know, right? Thank you. Tingin yung Indiano. Ano yan? Ano yung ganyan? Marcos? Tatanungin ko itong mga Indiano kung alam nila itong Diesel 2, ibig sabihin ng Diesel 2. Babalikan natin yung topic na Diesel 2, mga check, kung alam nila to. Kasi halos sa mga nag-fill up dito, pabalik ng Canada or yung nakapasok na ng Amerika papuntang Fargo. Tatanong ako, ha? Ito tatanungin ko to. Taga saan ba to? Yeah, may nakalagay na Diesel 2. Tatanong tayo. Kunwari lang. Boss, what is the meaning of this one? Just normal diesel. Just truck diesel. Oh, really? Yeah. Oh, okay. Yeah, just normal truck diesel, Andy. So I thought it's pump number 1, number 2. No? Yeah. It's not like the other one. It's just normal truck diesel. Normal diesel. Just normal diesel. Yeah. Thank you. No problem. Alam niya. Alam. So dahil normal diesel siya, halos empty na ako sa diesel. Ngayon, maglalagay ako ng anti-gel.
ko lamang sa buhay ay kapin mo ako. Ito, tatanungin ko to. Ano ba, taga saan? Winnipeg. Taga Winnipeg, mamaya. So maglalagay ako ng winter anti-gel. Dahil ito ay normal diesel. Hindi siya diesel 1. Meron pa akong dalawa. May tatlo pa ako. Gusto ko lamang sa buhay ay My friend. What is this? Diesel number 2. Huh? It's okay. But what's number 2? I don't know. You don't know? Hindi alam. It's pump number 2. Pump number 2? Yeah. Oh, okay. Number 2 pala to eh. Yan pala ibig sabihin yun eh. So that's pump number 2? Yeah, this kind of You have diesel number 2 there. their side. There should be number 1. No. It's 2. So this is pump number 2? I don't know. Oh my. I don't know. Diba guys? Hindi lahat ng driver nakakaalam kung anong ibig sabihin nito. Basta fuel lang sila ng fuel. Hindi maglalagay ng anti-gel. Kasi diesel number 2 it's normal na fuel. So kailangan mo ng additives para hindi siya mag-gel. Binabalik ko lang yung previous topic kasi today, this month is still winter time. My friend, what is this? What is this? Diesel number 2. So it's the second hose for the diesel. Huh? Second hose for the diesel. Second hose for a diesel? Ah, okay. So it's like Diesel 1, diesel work at 2. the same time, yeah. Ah, okay. So that's the second hose. Yes. Okay, thank you. Oh, diba guys, alam nyo? Kita nyo na. Diesel number 2 ha. Diesel number 2 ha, second hose ha. Ha. Yawa. Oh, Diyos ko, paano kayo naging driver? Paano ba kayo naging driver sa Canada? Diesel number, hose number 2 ha. Ha? Kaya pala dami yung tumitirik sa highway ha. Diesel number, hose number 2 pala ha. Kaya pala nasisira yung mga truck nyo ha. Dahil diesel hose number 2 pala yan ha. Sabi ko sa inyo eh no. Sabi ko sa inyo, maraming hindi nakakaalam dyan. Sabi ko sa inyo guys. Kaya wag kayong ano dyan. Hindi lahat ng driver nakakaalam dyan.
Kaya pala tumitiri kayo sa highway. Kaya pala nag-gel yung mga airlines, fuel lines niyo. Kasi hindi nyo alam kung kailan kayo maglalagay ng additives sa inyong mga truck. Company were you working for? I'm a new driver. Oh, okay. Yeah, I just 3 months ago. So you got your license 3 months ago? Yeah. That's a very nice load. Oh, really? Yeah, the driver is sick, so they want me to pick up the load Oh, okay. and just drop in the yard. So It's a very good looking load. is that a good load? Very honest. How long you been trucking? 4 years, 4.5 Really? years. Yeah. 4 years? 4 years. Oh. Yeah. Is it good to be a trucker? Because I'm new. I don't know. If you are new, Yeah. if you want to do something in trucking, then yes. Yeah. If you want to own your own truck and grow in trucking, That's then your yes. truck? No. Oh, but Not you have PR blood? yet. You have blood? Ah, you're not PR? Yeah, once I get my PR, I want to get my truck. I have experience driving these loads. Probably in 1 year, I'll buy my own truck. Oh, nice. You're making your own big company, eh? I want to. Lots of in Winnipeg. Lots of big company Yeah. owned by Indian, right? So you live in Winnipeg? I live in Winnipeg. Oh, okay. It's a very nice looking load. Yeah, thank you. What's your name? Kumar. Huh? Kumar. Kumar? Yeah. Marco. Are you from Philippines? I'm from India. Yeah. I'm just new guy. Sorry mo. Gusto ko lamang sa buhay ay yakapin niyo ako. Ang gusto ko lamang sa buhay ay yakapin niyo ako. Wait lang. Bago ako mag-proceed. Ganun lang ako papasahin. Bukas na rin ako ma-unload eh. Ano na siya? Too late na. So hindi na ako nagmamadali. Sige na nga. Si Francisco Samuel Pinetra, 1.8 times to 3.4, 1 foot 12 inches. And sino pa ba? Si Kylie Craven. Marco, minor correction lang po sa competition nyo ng width, kasi yung 1 foot is 8 inches. Saglit ano eh, is magkaiba po sa 1.8 feet is 21 inches, while 1 foot 8 inches is 20 inches. Tama po. Yeah. Salamat sa correction. Alam po namin yun. Okay. Yung pagdagdag po namin ng konting inches doon sa aming load ay hindi po siya big deal. Mas okay yung dagdagan mo compare sa kulang. You know what I mean, guys? Mas okay siya na dinadagdagan mo yung height at saka yung width. Why? Anong reason? Pero hindi yung sobrang 1 foot naman yung idadagdag mo or 2 feet naman yung idadagdag mo sa yung load, diba? Sobra naman yun. Inches is not a big deal sa kanila. It's not a big deal sa kanila. Kasi ang reason doon, example, yung load mo lang ay 13.6, gawin mo 14.1. Okay? Para doon sa permit na ibibigay sa'yo, ay doon ka talaga nila padadaanin sa matataas na bridge. Kasi kung ilagay mo lang na ang bridge kasi dito, minsan hindi, iba-iba ang bridge, no? Iba-iba ang sukat ng bridge, depende sa paggawa. May 14 feet 1, merong 15 feet, merong 16 feet.
maraming salamat sa koreksyon. Maraming salamat doon. I know. Alam ko yung 1 foot, alam ko yung mga inches na yan. Pero shortcut lang doon. It's little bit. The total talaga nung width niya is 11 feet 11 lang. Almost 12. So 3 inches. Not bad. But maraming salamat sa correction. Maraming salamat sa comments. Thank you so much talaga. Attentive kayo sa aking mga bawat binibigkas ng labi. Maraming salamat. Mas okay na yung dagdag ng konti kaysa kulang. Kasi pag nagkulang at sumabit ka sa bridge or nasabit ka doon sa wide ng bridge kung may construction, eh di ba na nagutan mo yun, di ba? Yun ang binigay mong yun ang binigay mo na dimension sa kanila. But anyway, diesel number 2 sa interpretation ng mga letter I ay hose number 2. Ito yung pinagtanungan ko doon. Tatlo. Yung isang black, tama siya, regular diesel. Yung tatlo nasa isang cellphone. Ang interpretation nila sa diesel number 2 is hose number 2. Hose number 2. So kaya pala ang dami lang tumitirik sa highway, tumitigas ang kanilang mga fuel lines during sa sobrang lamig. Walang mga additives ang kanilang fuel, hindi lang nilalagyan dahil yun ang interpretation nila. Pagpasok nila ng Canada, sobrang lamig sa Canada, nawawala na ng power dahil yung kanilang fuel lines wala nang binubuga. Ganon yung interpretation nila. Ang diesel number 2 ay second pump ng first pump. Anyway, 50 kilometers to Canada border. Pasok ako today pero I'm too late na para ma-unload. Bukas ng umaga, nandun na yung gulong. Hindi na ako maghihintay, just like sa Medicine Hat, nakikintay pa ako ng 4 days para sa gulong. Nakasalubong ko si JP. Si JP ay shoutout kay JP, pabalik sa Pinson, Minnesota, which is yun sa ng aking load na binigay reload papuntang Musjo, but hindi ko tinanggap dahil mag-off ako for a couple of days. Balik ko ay March 2 na sa biyahe. So si JP, binigay kay JP yung aking reload sa Pinson, oversize sprayer papuntang Musjo. So sabi niya yung aking gulong ay nandoon na sa customer kasi naghintay din siya kahapon dahil ang kanya dumating siya doon, nauna siya sa equipment, nauna pa siya sa gulong. Yung gulong nasa Minnesota pa lang siya, nandoon na sa customer, so naghintay pa siya ng isang gabi. At sabi niya sa akin kayo na gulong mo nandoon na, so nothing to worry about, na maghihintay ako para ma-unload kasi again, dito lalagyan ng gulong para ma-alis nila sa aking deck. And yeah, bukas na. And then ano pa bang achieve na bukas? Papagawa ng airlift dun sa may airlines, sa may trailer. And then yeah, then uwi na. Basta pag naka 48 hours ako dito sa Amerika, hindi pwedeng hindi ako dadaan ng duty free kasi sayang. Murang sigarilyo, murang alak, may discount. Ngayon may nabili ako, may nakuha akong Miller Draft. It's only $9. Dati siyang 19. Dating $19. And naka-sell siya ng 50% plus meron siyang missing ng 5 cans. So kinuha ko siya ng $9. Ako lang naman iinom sa bahay. Pang bahay lang naman yung isa-isa.
Missing ng lima. So that's 24 cans. Not bad, $9. No? Kano yung isang ganyan niya? Yung can niya siguro mga $5 yan. May binili mo sana 5 or $4. Tahimik. So now, Choy, may explain ako sa inyo. Kasi sinabi ko na yung aking kukunin ay missing ng 5 cans, di ba? So missing ng 5 cans. Dahil bukas na siya, hindi mo siya pwedeng ilagay sa loob. Why? Pagdududahan ka ng officer na ininom mo. Ay. Hi there. Cigarettes and this one? Miller. Okay, that's mine. And this one? Yep. Okay. Thank you. So ito yung missing cans, mga Choy. Okay, hindi pa siya expired. So dahil meron na siyang kulang, ayokong pag-isipan ako ng once na ma-pull over ako ng DOT or police, nilagay mo siya sa loob, then sabihin nila na bakit kulang. So ibig sabihin ininom mo. So magiging under ka ngayon ng DUI, di ba? DUI. Hi there, how are you, sir? Think about yourself. I can't complain. Where do you live? I live in Winnipeg, sir. And how long were you gone? Since Sunday, sir. Where do you drop off, pick up? Drop up in Mackenzie, North Dakota, and I pick up this load in East Moline, Illinois. Well, what are you bringing back? That's John Deere. Yeah, I mean, personal goods coming back. Oh, this one. And a case of beer. Acknowledgement for activation. So I think these are ETA, right? Paper package. Oh, it's a paper package? Yeah. Okay. Why the tire's not here? Yeah, possibly. So this is part of. Is this the first load? Yeah. Is this the prime load? I think so because the tire should be here already. Not sure. So you are not sure, right? Okay, paper package. Okay, yeah. So is that one kind of cigarette, right? Yes, sir. This one. And one case of beer, but missing. That's sale. It's missing 5 cans, so I just grab it for $9. Any alcohol, any cannabis products? Oh no, sir. No, Firearms, no, sir. weapons with you? No, sir. Currency more than 10,000 Canadian with you? No, sir. I don't have money. Any food plant or animal product on board? No, sir. I get an apple, but product of our country. Yeah. Any parcels or packages picked up? Oh no, I'm not allowed. No.
There? and you go inside with this, okay? Sure. Just gonna ask, how much is the starting salary for the border officer? It depends. Depends on what? So for border service, if it's starting with 90,000? No, definitely not. You start at MB2. That's gonna be around 70. 70? That's starting? Yes. But it will grow like... Definitely. You can check online. Okay. Thank you so much, sir. Everyone. Yeah, you too. So papasok ako sa loob dahil paper package. Oh, there's a queue line there at the back, man. I'll be back, mga choy. Tapos na ako sa border. So yun ang ibig ko sabihin, mga choy, kanina. Kasi yung beer ay meron ng missing ng 5 case, 5 tawag doon, 5 piraso. So just in case na ma-pull over ka ng pulis at saka mag-search sa yung vehicle, tapos meron na siyang kulang doon sa loob, magtataka sila. Diba? Pwede mo rin pakita yung resibo mo or idadaan ka nila sa DUI inspection. Palalabarin ka, test ka, nakainom ka talaga. Not really sure Great Valley equipment is unload out today or tomorrow. Pero okay lang kung kahit bukas eh. Kita ko yung sa likod o pag-atras.
The good thing is, unload nila ako. I'm not gonna wait until tomorrow. That's good. Nagpa-delay na nga ako para bukas na ako i-unload. Okay, baka makalimutan ang camera. Thank you. Pero mabait sila. Very accommodating yung kanilang manager. Yeah. Napaka-accommodating yung manager nila. Yun nga lang, baka wala siyang makuhang workers. You know, gahanap siya eh. Overtime daw, overtime. Naghahanap siya. Sino mag-overtime sa mga workers niya? Sana hindi nag-frozen. Yeah, itong lock ng dive pin na, ayun, yun, nahugot. Yeah, that's good. Para mas madali siyang tanggalin. Ngayon, trabahoin ko tong chain. You will sign? What do you need me to sign? Huh? Which one? For this? Oh, grabe lamig. Oh, frostbite man. This your copy?
Getting cold. Yeah. This one. Oh, frozen. Frozen. Yeah, we're gonna have to. You have pen? I don't think. Oh, actually, I do. You have? You have pen? Yeah. Okay. As long as it's not frozen yet. Try. Whew. Oh, we got Okay, some ink good. in there. There you go. Yeah. Here, what do you need? Nice. Signature and printed name. Okay. Yeah. See, you guys are overtime, eh? Yeah, a little bit. And one more. Doesn't bother my paycheck. And this one, delivers a printed name. Yeah. Yeah, Delivery signature. yeah. Oh, no, printed name here. Yeah, printed name. Okay, then one more. Yeah, this one here. Just printed name. And we're good. Yeah. And the date now. 2/26, 25. 25, yeah. Ink's starting to freeze. Oh, yeah. Oh, thank you so much. Very good. Okay. Just gonna hook up my trailer. Yeah. Thanks, man. Yeah. Thank you, guys. Huwag mo na sana kung pahirapan pa. Ito yung other side ng Winnipeg. Yes, ito yung other side ng Winnipeg, mga Chuy. sa Winnipeg now, sa nasundo na ng aking dalaga.
My wife, say hi to them. Hi. Tulog yung aking bulutoy. Yeah. Ay, may ilan yun? Apat? Apat ba yung ano? So off ako ng until March 2. Papahinga muna ako dahil almost isang buwan din ako nawala. Tapos na yung ice road. Galing na kami ng ice road. Ice road din naman yung dinanan namin eh. Yung kasada na may yellow, ice road din yan. Ice road. Yeah, magpapahinga muna ako ng couple of days dahil na-miss ko na sila. Gusto ko munang magtambay sa bahay. At merong snow, di ba? Tama-tama yung aking balik. Walang trabaho, may snow. I want to shovel. Yeah, so Saturday, snow again. snow. So maghahatid muna ako kay Kali tomorrow until Friday. O di ba? Magagawa ko kahit small amount lang ng days. Mahatid ko yung aking bunso sa may work ka bukas? Yeah. Ay, natin kita bukas. And Tita Heidi. Ha? And Tita Heidi. Oh, dadanan si Heidi? Yeah. Okay. So paano guys? Dito na ako sa Winnipeg. And I'll see you guys on my next vlog. Pag-amping Muntanan. And have a good weekend. Maayong gabi sa tanan. Ikaw, maayong gabi daw? Maayong gabi. Ikaw daw? Magandang gabi. Maayong gabi Maayong gabi. Yeah, maayong gabi sa tanan. Amping mo ah. What you